Padre, walang pagkakasala ang mga kabataan sa pagtanim ng sama ng loob sa mga praile. Ang kasalanan ay nasa nagtuturo na silang mga nagtuturo na kailangan hindi magkaroon ng malayang kaisipan at pananalita. Sa sitwasyon ngayon, ang sinuman makapagsalita ng taliwas sa karamihan ay tinuturing isang pilibistero. At kailangan magtiis sa pag-uusig ang mga praile, ang siyang may pananagutan na hubugin ang binhing kabataan sa isip at katawan. Responsibilidad nila iyon upang magpalaki ng isang bayan matalino, dakila at tapat. At ngayon ay tatanong ko sa inyo, nakatupad baga ang mga praile sa kanilang pananagutan ito? O tuluyang binubulag ang mata sa kabataan gamit ang kanilang paniniwala para sa ikabubuti ng mga namamalakad? Padre, masasabi niyo kayo'y tumutupad sa inyong pananagutan, ngunit kung inyong ipagtatapat sa harap ng inyong samahan sa mga kapwa praile, hindi maaari masabi niyo iyan na wala ka bulaanan. Pagdating sa pagpapalusog sa kabataan, pinapakita pa na wag sana sila mahilig sa pag-aaral at pagpapaunlad. Sa tingin niyo ba yun ang nararapat? Ano na lang ang sasabihin namin kung ganyan kawalan bahala ng mga nasa itaas? At sasabihin ninyo ito'y mabigat na paratang? Hindi, Padre Fernandez. Ang mga praile, hindi ko sinasabi kayo, ay ang mga nagpupumilit na wala kaming karapatan mabihasa sapagkat balang araw hangarin namin ang aming pagkalaya. At ngayon, sasabihin ninyong ipagkakaloob lamang ang karunungan sa karapat-dapat? Ang problema, hindi nyo naisuriing mabuti ang paksa ng usapan sa takot na mamalas ninyo ang kadiliman bumabalot sa inyong samahan. Sa inyong mga kapatid, ang taong hindi binibigyan ng katotohanan ay pinagkakalooban ng kasinungalingan. Magdarahas ay gumagawa ng mga alipin sa lahat ng ito. Sino ang may sala? Kayong namamahala ng aming katututo na maraming taon na maraming umaayon maraming taon na kaming umaayon at umaalinsunod sa lahat ng bagay.